Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito ay tumulong po tayo sa araw Diyos. Kaya naman po susunod dito sa Praise the Lord. Mananalawan so pinagkasitan para na sa sikatan amin at katawan ng Yesu Kristo. Kaya Diyos tayo saksakay katawan. Murihin natin ang Panginoon mga Amen. Praise the Lord. Kaya isang pagpapakababang muli sa Kanya na tayo po ay nagkatipon upang sa maliit na ating kakayahan sapagkat pag-ipon-ipunin man natin ang ating mga lakas o anong pumang bagay na kabutihan sa atin ay maliit pa rin po ito sa harapan ng Diyos sapagkat iisa ang mabuti ang Diyos lamang kapatid. Kaya nakita siya sa mga oras sa araw na ito sapagkat sa buong mundo siguro inaalala ng marami ang pag-ibig ng Diyos at ang sakripisyo ng Diyos sa sangkatauhan. Ngunit ang tanong ko po mga kapatid, ano ang kaya nating maibigay na sakripisyo dahil nga sa pag-ibig na ipinagkaloob sa atin mga kapatid? Ano kaya mga kapatid? Dito po sa aklat po ng ulat ni Apostol Pablo, Hebrew chapter 12 verse 2. Alam na natin ito mga kapatid. Kung baga sa gas-gas na. Basahin ko mga kapatid. Namasdan natin si Jesus na gawa na sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakan iniligay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng lubluban ng Diyos. Ito yung marahil dahilan maging sa ating ngayong panahon na talagang nagsakripisyo mga kapatid. Pero mas maganda po sa English. May napansin po ako sa wikang English. Mas magandang pakinggan. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sit down at the right hand of the throne of God. Yung salitang looking mga kapatid, kung babasahin natin sa definition niyan, the act of directing the eye towards, ibig sabihin, ibig sabihin kasi another term is obtaining information. At ang pinakagusto ko dito ay yung searching something. Looking. Searching something. Yung may hinahanap ka. Looking unto Jesus. Marahil nahanap niyo na ba si Jesus, mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Parang hindi kata kayo naniniwala na hanap niyo na. Di ba yung mga iba, naghahanap pa ba? Sa tingin nyo, naghahanap pa ba sila? Tama. Yung Israel nga hindi nila nakilala. Hindi nila yung Misaya, hinihintay pa rin nila, mga kapatid. Kaya yung term na looking, hindi na sa atin dapat yan. Kasi nahanap na natin. Yung pananampalataya nyo, sigurado na ba kayo? Nahanap niyo na ba? Amen. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Kaya hindi na looking sa atin yan, mga kapatid. Nahanap na natin. Kaya ito, dito ako na-amaze dahil sa mga dumating na mga pangangaral, mga karunungan at kaunawaan. Oo nga, hindi na tayo sa looking mga kapatid dahil na nahanap. Kasi ibig sabihin ng looking, hinahanap pa natin looking, searching something. Kung sa English, hinahanap pa natin, pero sa atin, nahanap na natin. Kaya mabalad tayo, nakilala, hindi lang nakilala, nahanap na natin, nalaman na natin si Jesus, mga kapatid. Ngayon ang tanong, yun nga, sabi ko, anong pwede natin maipaglingkod kung nahanap na natin? Anong pwede natin ibigay na kapalit ng pag-ibig na nirender niya sa cross sa atin, mga kapatid? At paano tayo makapaglilingkod o
umibig sa ating Panginoon, sa ating maliit na kakayahan, mga kapatid, sapagkat naniniwala ako na hindi naman lahat o marami ang gusto ng Panginoon. Kasi nga, Sunday lang naman tayo pumunta rito. Kung marami at gusto ng Diyos araw-araw, hindi ka kaya doon sa asilan. Medyo araw-araw na, gabi-gabi na yan, ang service nila doon. Kasi sa Sunday, Wednesday, Thursday, Friday, meron lang Thursday. Yung volunteer workers. Kaya kung sino man sa inyo na gustong maging volunteer workers, mayroon silang inilaan na gabi para magpatotoo, mag-aaral. Yun. Hindi ko alam kung nakailang, siguro makaisang buwan na silang ginagawa yun hanggang ngayon, mga kapatid. Siguro pag nag-filmi na rin ako doon, baka doon din ako pupunta. Doon sa Webes. Volunteer workers, mga kapatid. Kaya kulang na lang yung Tuesday kasi sa Monday mayroon silang gawain ulit sa gabi. Yung workers meeting naman. So sa Tuesday lang ang pagkanti nila. Kaya swerte nila, mga kapatid. Marami nang silang pwedeng atinan doon. Kaya yun po, mga kapatid. Kaya ang tanong nga yun, ano ang kaya nating maibigay o paglikod na sakripisyo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Anong gagawin natin, mga kapatid? Dahil nga, sinabi rin ng Biblia na sa Job, chapter 14, verse 1. Taong ipinanganak ng babae ay kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Verse 2. Siya'y umuusli na gaya ng bulaklak at nanaragas. Siya rin na may tumatakas na gaya ng anino at hindi namamalagi. Sa verse 1, yung English din, maganda rin sa English. Man that born of a woman is few days and full of trouble. Alam nyo, nung kahapon, yung pinsan namin na yung na-coma na nagkikwento na nakatingin sa impyerno, inilibing na kahapon. Kasi nga pala, tinaningan na kanyang buhay na isang taon, mag-isang taon na rin yung sakit niya. Dahil doon sa full of trouble at saka dahil doon sa few days, counting panahon lang talaga ang tao. 38 years old lang niya. 38? At 35? 1988 yan, nabasa ko doon eh. Nung pinanganak. Taba, 1988. 35 niya ba? Asama. Oo. A few days. Full of trouble. Doon ko nakuha nitong full of trouble. Ibig sabihin, talagang maraming hirap. At sa dumating yung punto na sinabi niya sa nanay niya na pagod na siya. Kaya siguro na maalam na nilibig namin kahapon, mga kapatid. Kaya naisip ko sa akin lang, mga kapatid, yung ebanghelyo ng paghanda ang pagtakas. Minsan kung tayo talaga ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang author and finisher of our faith, hindi na natin muna iisipin yun. Kasi kakaunting panahon lang ang meron tayo. At punong-puno ng trouble. Pero sa akin, sa aking paniwala, kasi ito sabi ni Job, kasi nga trouble nga naman siya. Sa pagkatao niya, sa tingin niya talagang may trouble. Kasi nga yung nangyari sa kanya. Alam naman na natin yun, mga kapatid. Pero sa akin, para sa akin lang po ito, hindi ka magto-trouble, hindi ka magiging trouble. Kahit na few days lang yung binigay sa'yo ng Diyos. Kung, mga kapatid, Revelation chapter 1 verse 3. Sabi doon, ito, totoo ito, mga kapatid. Sa Tagalog na lang, marigyan.
Mapalad ang bumabasa at makikinig ng salitang hula at tumutupad ng mga bagay na sulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ganon din. Ngayon, kung ayaw mo ng trouble, mga kapatid, sa buhay mo, kasi sabi nga naman doon, trouble si Job, ay ito ang dapat maging attitude natin. Kasi bihira na po ang nagbabasa. Yung tao na kahit hindi gaanong maunawaan ang salita ng Diyos sapagkat may mga malalim talagang salita ng Diyos yan. Pero pag nagbabasa, maintindihan niya na may Diyos pala na tagapagligtas. Maintindihan niya na mayroon palang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. At alam din at ang iglesyang ito naniniwala din na hindi man natin kabilang o hindi man siya kabilang sa ating grupo ay may kaligtasan sapagkat kung nabasa niya at ginanap niya ang salita ng Diyos. Kasi noong unang panahon bago pa man din ang mga Kastila, may Biblia na. Yung lolo ko may Biblia. Sabi ng hindi siya nagsasamba sa mga santo. Kasi nagbabasa siya, alam niya na bawal palang sambahin yun. Pero hindi naman siya inabutan ng ebanghelyo ni Pablo o ebanghelyo ng bautismo ng kaligtasan. Pero alam niya at nalaman niya na bawal pala ang mga yun. Nalaman niya na may Diyos palang nasa taas na lumikha ng lahat ng bagay at siya yung magliligtas sa isang sangkatauhan. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Talagang aminin ko na hindi naman ako ganong matagal magbasa kasi minsan sumasakit na rin yung mata. Subukan yung basahin yung Genesis na yung isang chapter na ay yung buong book na yan. Noon kayang-kaya ko yan, dire-diretso yan. Talagang hindi ko hihintuan, mga kapatid. Kaya ibig sabihin ang tao yung Jesus na hindi man nila napag-unawa o nakilala ng gano'n kalalim. Pero pag nagbasa sila sapagkat ito naman ang sinasabi ng kasulatan maging panahon pa ni Joshua, yun pa rin ang sinasabi ay may kaligtasan. Mayroon silang sabi pa ni Joshua sa kanyang mga sulat na kung susundin po ang kaban ng tipan nito ay magkakaroon ka ng magandang kaunasan ng iyong buhay. Hindi ko alam kung anong version, basta chapter 1 po yun, mga kapatid. 1:8 pa yun, 1:8. Tingnan mo, mayroon. Sige lang, tingnan lang natin. Sa 9, sa baba. Joshua. Meron, may nabasa ako dyan eh. Ayan o. Ang aklat na ito ay may wala siyang bibig kundi magbulay na araw at gabi upang sunod ang gawin ng lahat ng mga nakasulot niya. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagkikinhawain ang iyong lakad. Walang trouble dito, mga kapatid. Samantalang kay Job may trouble. Ang iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatabo ka ng mabuting kaukawas. Pangako ito, mga kapatid. Subukan nyo lang. Subukan nyo, mga kapatid. Hindi tayo makakaproblema. Yan ang pangako ng Diyos kung susundin natin at babasahin natin at gaganapin natin. Sabihin nyo, hindi man siya born again. Kaya nga si Cornelio, bakit nalaman, ganun na lamang ang paglilimos ni Cornelio? Nagbabasa siya ng Biblia. Marahil nabasa niya yung kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya ganun na lamang siya maglimos dahil mahal niya ang kanyang kapwa. Di ba? Si Cornelio na taga-Italiano, hindi po siya Hudyo, mga kapatid. Ito yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya, purihin ng Panginoon, hindi lang tayo nagbasa. Yan sabi ko nga, hindi lang tayo kasi nalaman mas malalim yung pagkaalam at pagkakilala natin sa Kristo.
na magkakaroon tayo ng susunod na buhay na henerasyon. Ako hindi ko na iniisip, sabi ko minsan hindi ko na iniisip, sapagkat maikli lang ang buhay mga kapatid. Kaunti lang yung buhay. Ilang taon na ako ngayon, dati bata pa ako, may matanda na ako, hindi ko alam sa mga susunod na araw. Kaya minsan yung mga may edad na, minsan pinag-ahandaan na nila kung may pabili man sila ng pagkabaong. O sinanay, ganun siya minsan eh. Sapat na yun, yung insurance ko na pambili ng kabaong niyo sa akin. Minsan ganun ang tao. Reality po ito mga kapatid, hindi ko pinibiro yun. Mas maganda rin nung pinaghandaan minsan. Yan nga ang taga-sidar, may gumawa na ng sarili ng kabaong. Minsan mas maganda yata kung gano'n na mas matatagal ang buhay. Kumuha ka ng sarili mong kabaong na. O para makita mo na, sabi nung lolo ko, yung taga-bawag sila, ang tradisyon nila doon, bumibili na sila ng kabaong bago sila mamatay. Sabi ng lolo ko, para makita nila yung pag-iigat daw nila. Advance mga kapatid. Gusto nyo ba? Ililibre ko kayo? Ayaw nyo? Hindi ko naman bibili. Ipapagawa ko lang maraming carpentero doon na magaling gumawa. Oo, sa lubong marami. Mga maker ng mga kabaong yan. Gusto nyo ilibre? Minsan gano'n ang tao. Minsan talagang sila man na nandoon na kalagayan. Kasi piyodis, kaunting panahon lang. Pero ang tanong ko kanina mga kapatid, ano ang mai-render natin na sakripisyo, pag-ibig sa paglilingkod na ito? Sapagkat na nalaman na natin, alam na natin, naglilingkod na tayo. Hayaan nyo na yung iba kung hindi nila nakaalam, hindi kung ano man yung mga bagay na hindi nila nalaman. Diyos na ang hahatol sa kanila. Pero tayo ang pinag-usapan mga kapatid. Ano ang pwede nating may paglingkod? Sabi ko nga, ako sa aking maliit na kakayahan. Mayroon ba kayong maliit o baka wala? Sana mayroon lang kahit na pinakamaliit mga kapatid. Sapat na yon. Sapagkat tayo ay iglesia. Tayo ay isang katawan. Hindi kailangan na nakatayo tayong lahat dito. Pero sabi nga ni Pastor, pwede naman. Kaya nga doon may volunteer worker. Binibigyan nila ng pagkakataon na pwedeng lahat sa isang pamilya mayroon silang volunteer worker. Kasi para yung blessing daw sasagana. Tama ba? Praise God. Kaya yun po mga kapatid. Tayo tinanggap na natin ang unang step ng kaligtasan. Pangalawa, anong sabi ng John 14 verse 15? Kung iniibig mo ako, sundin mo ang aking utos. At anong utos? Tingnan mo, yung 14:15. Yan, 14:15. Mayroon doon. Ako inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Nung nakaraan, sabi doon sa ating binasa, hindi naman mabibigat yung utos ng Diyos. Simple lang. Hindi naman mabigat yung mahalin mo yung kapwa mo. Sabi ng Lucas chapter 10:27, ilagay mo muna sa 25. 10:25. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan, nagtindig siya, tinukso ang sinabi, Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? 26. Sinabi niya sa kanya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? 27. At pagsagot niya, sinabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ang buong lakas mo at ang buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 28. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabuhay ka. 29. Mayroon pa. Tatapos siya ay inibig na ibig maaaring ganap sa kanyang sarili ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Tignan niyo mga kapatid. Magaling na yon yung conversation niya, tagapagtanggol ng kautusan. Ibig sabihin, ano bang panila? Lawyer? Lawyer, magagaling na ito sa katwiran ng pagdating sa Diyos. Talagang magagaling na ito. Pero hindi niya kilala ang kapwa niya, mga kapatid. Kayo, kilala niyo ang kapwa niyo? Palakpakan natin ang Panginoon. Siya, hindi niya kilala mga kapatid. Pero tayo, kilala natin. Magaling na yan, ha? Hindi na ordinaryong tao yan, mga kapatid. At kung
kukontinue yung basa dyan. Alam niyo yung Good Samaritan? Yung tulisan? Yun. May tatlong klase ng tao dyan na sinasabi, yung taga Levita, at saka yung isa sa saka yung isa yung sa taga Samaria. Yun yung Good Samaritan. Yan, ididiretso nyo lang mga kapatid. At sa huli-huli yun nga, alam niyo na yung kwentong yun, mga kapatid. Kaya, kilala na natin ang Diyos, alam na natin, na inibig na natin, at i-consider niya rin yung kapwa, mga kapatid, kasi kasama yon ang sa utos, i-consider nyo. Praise God. At ito ang halimbawa ng paglilingkod ng isang pag-ibig, mga kapatid, ng isang tao sa kasaysayan ng Biblia. Ganito po sila. Genesis chapter 29 verse 20. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon at sa kanya ay naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Sino bang nakakalam ng kwento nito? Pastor, alam niyo na ito. Akalain mo, dahil sa pag-ibig, 7 taon. Hindi ko alam kung itong ating mga dalaga noon, Sister Flo, kung naabutan niya yung nagsibak pa si Pastor ng mga kahoy sa inyo, nag-give. Ito, 7 taon. Ang alam ko sa atin, di ba, sa mga barangay, 1 taon. Magsisibak, magkuhan ng mga kalabaw, mag-give. Ito, 7 taon, no? Sabi niya, dahil sa pag-ibig, ilang araw lang yung pakiramdam niya. Akalain mo yan, mga kapatid. Sinong mga dalaga, gusto niyo bang ganito? Ha? Wala, hindi. Ayaw na nagkakabi kayo. Hindi na magsisibak, hindi na mag-iigib. Hindi na. Dahil sa pag-ibig, ang pinag-usapan, dahil sa pag-ibig niya kay Raquel. Itong kwentong ito, mga kapatid, si Jacob ay, alam nyo ba na si Raquel ay dinidescribe ng Biblia, kung babasahin niyo itong istorya, buong kasaysayan nito, siya ay kahali-halina, maganda at kahali-halina. Yun yung describe ng Biblia. May kapatid ito, si Leah. Si Raquel, bunso, mas panganay si Leah. Si Leah naman, ang describe ng Biblia, mapupungay ang mata. Baka naka-false eyelashes ito, mga kapatid, sa ating panahon. Oo, kung mapungay ang mata ng, tingnan nyo yung false eyelashes. Talaga naman, gaganda ang babae. Pero sa kanilang original, kasi wala pa namang false eyelashes noon, mga kapatid. Ganon, mag-describe din ang Biblia. Talagang mapupungay ang mata. Si Leah po yun, ang nangyari si Jacob, naglingkod siya sa kay Laban, ang tatay niya, si Laban, ang tatay nila, ang pangalan ay Laban. Mapapalaban ka talaga kung ang tatay ng paglilingkuran mo ay Laban, mga kapatid. Naglingkod ng 7 taon si Jacob kay Raquel upang mapangasawa sana niya. Ang nangyari, mga kapatid, madilim. Madilim yung nung gustong sipingan na ni Jacob, madilim. Binasok yung si Laban, pinasok doon sa kwarto. Hindi, kwento na lang ito, Pastor, kasi hindi niya nakilala. Bakit? Sabi ni Jacob, dinaya mo ako kasi ang binigay ni Laban, si Leah, yung panganay. Di ibig madilim. Posibleng hindi naman niya kilala si Raquel na pinaglingkuran niya ng 7 years. Kaya ang sabi ko, madilim yung kwarto. Sinipingan niya. Nung kinaumagahan, ay nakita niya na hindi si Raquel ang katabi niya. Si Leah, yung panganay. Kaya sabi ni Jacob kay Laban, yung tatay nila, dinaya mo ako. Bagamat si Jacob, gustong-gusto lugar si Raquel. Kaya naglingkod ulit ng 7 taon. Kalahin mo yung mga kapatid. Pero kay Sister Edith, gagawin ko rin siguro sa ibang panahon na. Sa panibagong lahi. Sa millennial
Di magiging dalaga yan ulit. Magiging binata din ako. Di, gano'n. Bakit kanyang 7 taon? Kasi 1,000 taon ang buhay mo doon. Kung 7 taon lang, pastor, parang 7 days lang. Talaga, bilis lang. Oo, ilang araw lang. Ilang araw lang. Totoo yun. Hindi pa ako nagbibiro. Kaya, pangarapin niyo mga kapatid na makarating sa ay, karamihan dito magiging dalaga dahil sa punong kawin ng buhay, Amen. mga kapatid. Dahil sa pag-ibig, mga kapatid, minsan, bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Alam nyo, ang pinaka matinding pag-ibig ng relasyon ay yung ganito, yung manligaw. Kahit na mataray yung magulang, kahit na talaga kung manliligaw ka, kasi noon sa amin walang cellphone din eh. Kahit na matara yung lola o matara yung daddy, ay talaga naman kakainin mo yung mga ganon para lang masuyo mo din yung isang dalaga. Mahirap mga kapatid, sakripisyo dahil sa pag-ibig. Anong ibig kong sabihin mga kapatid? Yung kanilang kasi paglilingkod, ang term noon, naglilingkod talaga ng sakripisyo. Sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay kailangan din nating magsakripisyo. Kailangan din nating isang tabi yung ating mga personal o ano pa mang bagay na nakabalakid sa atin. Kung gusto natin na magkaroon ng kawakasan ng ang ating buhay. Sapagkat kaunting panahon lang ang mayroon tayo. Bakit hindi mo na sulitin yung konting panahon? Sa kawikaan, mayroon pa nga dyan na sa inyong kabataan ay alalahanin niyo ang Panginoon. Kasi malalakas ba? Talagang kung maglingkod sila, talagang mahal mga kapatid. Kaya huwag niyong sayangin, huwag nating sayangin yung panahon na binigay sa atin ng kalakasan. Kaya pa natin pumalampak, kaya pa natin sumigaw, kaya pa natin tumalon. Kung hindi mo na kaya, baka hindi mo na kaya maglingkod. Kaya sulitin natin yung kaunting panahon na binigay ng Diyos na ipaglingkod sa Kanya. Bakit? Kung iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang layunin naman na nating lahat ay makaligtas. Hindi ko alam kung saan tayo patungo. Maging ako, kung saan ako, hanggang saan ako gusto o nais ng Diyos na dalhin. Pero gusto ko talaga sa military. Mas maganda. Gusto ko talaga. Sa totoo lang. Kasi kaunti lang ang ugoy. Kaunti lang, oo. Dito sa San Jacinto, kaunti kami. Siguro sa doon, dadami. Dadami. Kaya sikapin natin mga kapatid na sabi ko nga, kaya nyong maglingkod, magsakripisyo sa anumang bagay sa sanlibutan ito, maging sa inyong mga nililigawan o naging asawa, how much more sa ating Panginoon mga kapatid. Kailangan ipakita natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Hindi naman kay Pastor yung pinapakita. Kung nandito tayo, kung naglilingkod tayo, o sa iglesyang ito, sa leader ng iglesyang ito, kundi sa Diyos mga kapatid. Kung mas maaga ka, ano bang oras ng service? Alas 9? Alas 8, nandito ka na, nakaluhod ka na dyan. Showing your love to God. Pagpapakita ng pag-ibig. Kasi nga, doon nga, nabibless ako. Alas 8, alas 6, ang doon ng call time nila. Ay, alas 5, 4:30, may naglalakad na. Alas 5, nandun na sila. Tignan mo na pinapakita nila yung pag-ibig nila sa Diyos. Isang pagpapala sa tao pag gano'n mga kapatid. Kaya yun lang. Dahil nga yung looking, kilala na natin, mayaman ng Diyos mga kapatid. Marami siyang pwedeng gawin sa inyo na hindi nyo pwedeng gawin sa ibang tao. Sapagkat tinuturing tayong mga anak ng Diyos. Palakpakan natin isang magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Praise God. Amen. Pagay ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Sabihin ng Panginoon, magandang umaga sa Kanya. Pwede po sa inyo mga kapatid. Salamat ako sa Panginoon sa maraming
pagkakataon, dahil pinapatunayan niya na Diyos siya sa atin. Amen? Pinapatunayan niya na tayo ang kanyang mga lingkod. At ang kanyang mga lingkod ay pinapatnubayan niya, pinoprotektahan niya. Amen? Kaya napakaganda na tawag ko yun. Diyos siya sa atin. Diyos siya sa amin. At kung magiging Diyos ang ating pag-uusapan, lahat ng mga bagay na kaya mong isipin ay ibibigay niya higit pa. Amen? Sa mga bagay na iniisip natin. Basta tayo ay mayroong pananampalataya at kilala natin ang Diyos. Amen? Kilala natin ang Diyos. Sabi niya, looking unto Jesus. Nahanap na ba natin? Nakilala na ba natin? Naunawaan na ba natin ang ating Panginoon na siyang sumakdal ng ating pananampalataya? Amen? Siyang sumakdal ng ating pananampalataya. Kung paano niyang pinaging sakdal ang ating pananampalataya sa pamagitan niya na halimbawa ay ganoon din ang ating lakaran. Ganoon din ang ating lalandasin ayon sa halimbawa ipinakita ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat siya na yung gumanap ng lahat ng mga bagay na dapat nating gawin, at siya na yung naging gabay para ang ating pananampalataya ay maging makatuwiran sa harap ng Panginoon. Amen? Napakaganda ng huling pahayag patungkol sa pag-ibig. Hindi naalintana ni Jacob yung araw, yung 7 taon ay naging ilang araw lang sa kanya dahil sa pag-ibig. Amen? Ngayon, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, dahil sa pag-ibig, kaya natin gawin ang mga bagay kahit na mahirap sa alam natin. Kaya nating maghintay ng matagal. Amen? Ako magliligaw dyan, kahit ilang taon. Bigyan mo lang ako ng pag-asa. Kahit ilang taon. Maghihintay ako. Because of love. Amen? Ganun din sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon, kahit siguro ilang taon ang dumaan, kahit na siguro abutin na tayo ng pagtanda, tayo ay mananatili sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Tayo ay mananatili sa paglilingkod sa Panginoon. Because of love, magagawa natin ang isang bagay dahil sa paglilingkod. Amen? At dahil sa mga nagawa natin iyon, ito ay ibibilang na katuwiran sa atin. Isa sa mga nakita sa Biblia, mababasa natin sa Biblia, na ibinilang ng Diyos na ang kanyang gawa ay katuwiran, ay si Abraham. At si Abraham ang malapit na tao sa puso ng Diyos. Sa paanong paraan? Dahil sa kanyang pananampalataya. Nakita ng Diyos, dalisay, puro yung kanyang pananampalataya ay ganap sa harap ng Diyos. Kaya ibinilang ng Diyos na katuwiran ang kanyang pananampalataya. Amen? Ganon din sa atin. Kung ipapamuhay natin ang pag-ibig na hinalimbawa ng ating Panginoong Jesucristo, ay ibibilang, kumbaga, magagawa din natin ang isang bagay na pwedeng ibilang ng Diyos sa atin na isang katuwiran. Amen? Sa paanong paraan? Kaya nyo bang higitan ang pananampalataya ni Abraham? Kung kaya nyo, papalit kayo sa posisyon niya. Ihandog nyo anak niyo sa Diyos. Ihandog nyo ang anak niyo sa Diyos. Ayaw nyo?
Sa ngayon, mahirap, di ba? Pero, palitan natin ng ibang kaganapan. O kaya, dahil sa pananampalataya, gawan mo rin ng ibang gawa na ibibilang sa iyo ng katuwiran ng Diyos. Amen. Dahil sa pag-ibig ng mga kapatid natin sa gawain o sa Panginoon, sa paglilingkod nila, dahil sa pananampalataya, alas 6 ang service, full time pa lang yata. 6:30 talaga ang service. Pero 4:30, nandun na sila. 4:30, naglalakad na sila. Ilang kilometro ang 55 papuntang Maine, Brother Joseph? Di ba? Siguro kung dadaan ng 23. Hindi ba tatlo? Kung dadaan ka ng 23, talagang malayo na yun. Nilakad naman yung people to. 55 from 55, 23 to Maine. Ilang oras yung nilakad? Nung nandun naman yung people. Ilang oras yung nilakad? From 55. Malayo talaga. Malayo. Pero, alas 5, nandun na sila. 6:30 ang dahil yun sa pag-ibig nila sa gawain ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig nila sa Panginoon. So, yung ganong gawa ay pwedeng ibilang sa kanilang Diyos na katwiran. Ano, kaya nyo bang i-break yun? Kaya nyo bang ano yun? Amen? Nakakabilib sila. Pwedeng ibilang ng Diyos na katwiran sa kanila. Dahil sa kanilang pag-ibig sa gawa. Ayaw ko kasi mapabilang sa kanila. Join them. Tuwing may gawain, nandun talaga. Pinakaano mga yung matanda na babae. Palaging maaga. From, taga Binangonan. Kilala si Ate Glo. Kilala niyo ba yun? Ano, kilala yung pangalan? Kilala niya kayo nun. Pinibento kayo nun kay Rich. Nakikita niya si Rich. Kausap niya, baka gano'n. Di bilang sa kanila nakatwiran yun. Dahil sa kanilang pag-ibig. Ngayon, gano'n din sa atin. Anong bagay ang magagawa natin para sa Panginoon? Because of love. Pag-ibig natin sa Panginoon, pag-ibig natin sa gawain, na kaya natin ibigay para sa Diyos. Amen? Na constant, at ibibilang sa iyo na katuwiran ng Panginoon. Pag may binilang na bagay sa iyo ang Diyos na pinakakatuwiran, masusulat ang pangalan mo sa susunod na aklat. The Book of Remembrance. Masusulat ang pangalan mo doon. Igwintuhin ka nun. Yun ang babae na nagbuhos ng ingwento sa ating Panginoon Kristo ng pabango. Naging bantog siya. Sabi na, sa lahat ng pangangaral ng Ebanghelyo, sasay-sayin ang babae nito. Hindi nasulat ang pangalan. Pero, bantog siya. Sasay-sayin ang babae nito. Ganon, ibinilang yun nakatuwiran sa kanya. Yung babae yun, kasi walang ibang gumawa. Ngayon, ano ang bagay na naisip natin na wala pang gumagawa, tayo ang gagawa. Pagbabago sa cross, marami nang gumagawa noon, pero hindi ayon sa katuwiran yung pagbabago sa cross. Hindi yun ayon sa katuwiran. Baka mamaya, sabihin, Agupit, latigo, Apostol Pablo, hindi nyo kakayanin. Apostol Pablo, nalatigo ng 7 times 70. Kulang ng isa. Ilan? 490. 189. Hindi nyo, kaya nyo magpa-latigo ng 500 times? Matatalo nyo sa Apostol Pablo. Pero yung kay Apostol Pablo, sa isang hatol lang sa kanya yun. Marami pa mga pagkakataon na nahagutin pa siya ng latigo ng ilang beses, hindi lang 489 times. Maraming beses pa. So, hindi natin kakayanin. Ngayon, pagigihan na lang natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Pagigihan na lang natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Manatili tayo sa pagkatawag na tinawag sa atin ng Diyos. Amen? Yun na lamang ang bagay na magagawa natin. Kaya nating mag-isip pa ng mas higit pa ayon sa mga bagay na nagawa nila.
Mayroon pa kaya? Mayroon pa kaya? Ayon na lang sa abot na ating makakaya na pwede nating paglingkod sa Panginoon ay gawin natin. Amen? Huwag na natin silang tigitan. Amen? Manatili ka lang sa pagtatawag sa iyo ay mayroon ka ng ganding para sa Diyos. Kung kaya mo silang higitan, sino kaya ang babaril sa iyo dito? Pahukupa ka ng babaril, hindi naman pwede. Hindi rin ayon sa katuwiran. Wala tayong yung mga paglilingkod ng mga nauna sa atin, baka hindi natin kayang higitan. Amen? Ang magagawa na lamang natin ay manatili at pagigigit ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Wala tayong magagawa, hindi lagi natin ipagkababa ang ating sarili sa Diyos. Amen? Ang ating sarili sa Diyos. Lalo na kung hayag na sa atin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Amen? Ay panghawakan na natin ito at sa pamamagitan nito ang Diyos na ang siyang gagawa ng kanyang kahabagan sa atin at ng kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya salamat kay Brother Arnold. Tanggap niya ang gusto sa kagalingan ng Panginoon. Amen. Si Sister Mary Anden, yung ipinanalangin natin noong linggo, ang kapatid niya, puri ng Panginoon, hindi na mag-undergo ng operation. Then sabi daw, pwede madaan sa gamot. Pero delikado na yun, ha? Namagana yung tiyan. Malaki na ang tiyan. Bloated na yung tiyan. Malaki na ang kumamala. Parang imposible na. Operahan na nga. Naka-schedule. Pero dahil sa panalangin at sa pananampalataya ay iniwas sila ng Panginoon sa mga bagay ng pagdaraanan na kabigatan para sa kanila. Nadadaan na sa gamot. Salamat sa Diyos. Buhay sa atin ang Diyos. Amen? Palakpakan naman natin ang Diyos. Buhay sa atin ang Diyos. Buhay ang Diyos. Kaya patuloy lang tayo tumulog, kumapit sa Panginoon upang kahabagan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ating idudulog sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos. Ang pangyarihin natin na Diyos siya sa atin. Amen? Diyos siya sa atin. At gagawin niya ang bagay na ayon sa Kanyang kalooban. At ayon din naman, siyempre lahat ng mga bagay na ito, ay, ang kapangyarihan ng Diyos ay may kaganapan sa atin kung tayo ay nasa pananampalataya. Amen. Kung tayo ay nasa pananampalataya, mangyayari ang mga bagay na ating sinasampalataya. Pero kung sumasampalataya ka at wala ka sa pananampalataya, nalalaman niyo ba ang gusto kong sabihin? Nasabi ko sa inyo kasi parang mayroong dalawang pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos at pananampalataya sa mga bagay na pinaniniwalaan. Yung pananampalataya sa Diyos, yun ang mananatili. Pero yung pananampalataya sa mga bagay na pinaniniwalaan mo ay pwedeng matapos. Amen? Dahil ang pananampalataya ay paghihintay sa mga bagay na inaasahan mo at paniniwala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. So pag nangyari na yung mga bagay na hinihintay mong mangyari, tapos na ang pananampalataya. Nasa kaganapan ka na. Nasa pangyayari ka na. Amen? At yun ang biyaya ng Diyos sa atin na tayo
ay makarating hanggang sa ating mga sinasampalatayan. Amen? Ang pananampalataya ay nangyayari sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kalawag na naman tayo. Ano ba ang salita ng Diyos? Ito. The whole book of Bible. Amen? Nandyan lahat ang ating pananampalataya. The whole book of Bible, nandoon ang ating pananampalataya. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo ba magsitayo mga kapatid? Salamat sa Diyos. Ulitin natin ang pusong galing sa Diyos. Hallelujah. Lord, nagsayin ko ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, na ito ay laging nakatuon sa iyo sa pananampalataya at sa aming Panginoon. Pusong naliligsan ang aming nais. Ika'y o Diyos para sa amin. Pusong naliligsan ang aming nais. Itulog sa Panginoon. Banal po ikaw, Diyos, ang Panginoon. O Lord, nagpapakababa kami sa iyong harapan. Namamalikluhod kami sa iyong panan. Masdan mo, Diyos, ang iyong mga lingkod na ito. Kami ay abang tao, nangyari sa putik, at iyong hiningaan ng buhay, upang ang buhay na ito na pinahiram mo sa amin, Panginoon, sa sandaling panahon, ay magamit mo sa kapurihan mo at kaluwalhatian mo. Kaya narito kami, Panginoong Hesus. Lukuban mo kami ng iyong presensya at gamitin mo kami sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan at sa kapurihan mo, Diyos. Na kami ay makapagpatibay sa bawat kapatid. Na kami, Panginoon, ay maging biyaya at pagpapala sa mga kasambahay sa pananampalataya at maging sa mga tao na nakapaligid sa amin. Gamitin mo kami sa ikaluluwalhati mo, Diyos, upang ikaw ay mabigyan namin ng kapurihan at ng kaluwalhatian. Panginoon, sa bawat pagpunta namin sa bahay purihan, kami, O Diyos, ay nag-aalay lagi ng aming sarili sa iyo, na siya naming katambatang pagsamba. Matanggap mo nawa ang mga handog na ito bilang pagsamba namin sa Espiritu at katotohanan at sa pagdakila namin sa iyo. Tanggapin mo kami sa aming pagdulog at sa aming pagpapakabawa. Dalisayin mo kami at pakabanalin mo kami lubos, Panginoon. Linisin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. Upang sa aming paglapit, kami ay malayang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa iyo. At ang iyong Santong Espiritu ay mamagitan sa amin upang sampitin sa iyo ang mga hinahinan, ang aming mga pagpuri, ang aming mga pasasalamat at pagdakila sa iyo. Panginoong Hesus, linisin mo kaming patuloy upang sa bawat oras at sandali kami, Panginoon, ay magiging karapat-dapat at karugod-lugod sa iyo. Panginoong Hesus, sabi mo kung kami ay kakatok sa iyo, bubuksan mo. Kung kami ay tatawag sa iyo, diringgin mo kami.
kami, Panginoon. Kung kami ay lalapit sa iyo, ikaw din naman ay lalapit sa amin. Pinatunayan mo ito, Panginoon, na sa pamagitan ng aming pananampalataya, kayong sinasagot kami. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na nahahayag sa buhay natin. Ikaw ang Diyos na patuloy na pinangyayari mo sa amin ang kapangyarihan ng iyong mga gawa. Sino kami, Panginoon, upang tumalikod sa aming pananampalataya? Pinakikita mo sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Binibigay mo sa amin ang pagkaunawa sa pamagitan ng salita. Binibigay mo sa amin ang pagkapaliwanag ng iyong mga salita. Binibigay mo sa amin, O Diyos, ang panghuhula ng iyong mga salita. And these are the gifts na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang aming lubos na maunawaan ang iyong kalooban at hindi kami may ligaw ng sinuman. Tunay kang dakila, Panginoon. Dinadala mo kami pabalik sa iyong landas kung kami nangaliligaw. At ito, Panginoon, O Diyos, salamat ko. At inaalala mo kami. Salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming pinalalakas sa pinatitibay. Sapagkat alam namin na ang aming paglilingkod sa iyo sa pananampalataya hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya gamitin mo kami, Panginoon, sa maraming mga kapamalaan upang kami ay makapaglingkod sa iyong gawain. Gamitin mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong panguna, sa pag-ibig mo sa amin. Ikaw ang unang umibig. Ikaw ang naghayag ng dakilang pag-ibig sa amin. Diyos, hindi man sapat na gantihan ka namin ng mga bagay na ito, ngunit pinapaging sakdal mo kami sa pamagitan ng pagsunod namin sa iyong salita. Kung masunod namin ang iyong buong kalooban, kami nga ay magtatagumpay. Kami nga, O Diyos, ay tatanggap ng iyong mga pangako sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa kadakilaan mo sa amin. Mangyari namang patuloy, O God, na kami, O Diyos, ay ariin mong anak, at ikaw ang aming Diyos, Diyos na buhay. At patuloy ka maging Diyos sa amin ngayong mga lingkod. Salamat po. Kaya tagubilin namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. Papagtibayin ng lubos ang aming pananampalataya sa pamagitan ng iyong kapangyarihan at ng iyong mga salita. Purihin ka